sana sabi niya, sana ayokong mas mauna yung nanay ko sa akin. Gusto ko, ako na lang yung mauna. Kasi mahal na mahal niya daw yung nanay niya. Kung ang pinag-uusapan po namin ay tungkol sa kamatayan. Na kung titignan natin talagang kapag may nakarinig nun, kami po, kamataan pa lang po kami. Siguro mga pawayan po kami. Kapag may nakarinig nun, talagang mga weirdo to. Bakit kamatayan pinag-uusapan? Pero sa amin ang kamatayan, sabi nga, di ba? Sabi po ni Paul, ni Apostle Paul, sa Philippians chapter 1, verse 21, to live is Christ, and to die is gain. Ang pagkamatay ay kay Kristo. Ngunit ang pagkabuhay ay kay Kristo, ngunit ang kamatayan ay isang pakinabang. So lagi nating tandaan. So ilagay natin sa ating mga puso, katulad na sinabi po sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 1, for everything there is a season and a time for every purpose under heaven. So pagpapaalala lang ng lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang oras. Ang panahon daw ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwa. Ito po yung panahon na kung saan nandoon po nakakanasan ng buong pamilya, ng buong na family, yung pagluluksa. Pero lagi nating tandaan, so after po ng mga bagay na nakanasan natin ng ating kalungkutan, hindi naman po papahayag na mamananatilig yung malungkot po tayo. May pagkakataon na tinatawag ng panahon ng pagdiriwang. Ang kaisipan ng mga tao, kaisipan po, ay iba po talaga sa kaisipan ng Diyos. Para sa mga tao, nakakalungkot, sabi nga po nakakalungkot pag mayroong tinatawag na namatay. Pero sa mga tunay na nakakaunawa patungkol sa kamatayan, matutuwa sila. Matutuwa sila kasi tapos na ang hirap dito sa mundo. Lagi nating tandaan. Bagamat iba't iba po yung pananaw natin, ngunit sabi nga, nakakalungkot kasi iiwan, nakakalungkot, pero ang katotohanan, alam naman natin na dito sa mundo, ito po yung mundo na kung saan nandito lahat ang paghihirap. Nandito lahat ang sakit. Nandito lahat. Bagamat may mga pagkakataon, oo, nagsasaya tayo. Pero hindi natin matatabunan ng kasiyahan ang anumang paghihirap. Dadaan at dadaan po tayo. Dahil, sabi po sa Ecclesiastes chapter 3, may panahon sa bawat pagkakataon. Amen po. Sana lubusan nating maunawaan na ang gabi pong ito, na natutunghayan po natin, yung nakahatay po dyan, si Sister Norma, ay pagpapakita lang at pagpapaalala na darating ang panahon, nakahatay din po tayo. At mararanasan din po natin yan. Aminin man natin sa hindi. Ito ang katotohanan ng bawat isa po sa atin ay lilisan. Kasi ang katotohanan, hindi naman ito yung tunay nating tahanan. Amen po? Nang akala lang ng maraming tao na ang kamatayan ay katapusan na ng buhay. Ba't hindi po totoo yun? Dapat maunawaan ng bawat isa na ang buhay natin ay hindi lamang dito po sa mundo. Kaya sige, pag-usapan po natin patungkol po sa kamatayan. Meron pong mga ilang bagay. Pag sinabi pong kamatayan, sabi nga po, meron dalawang uri ng kamatayan. The physical and the spiritual death. Pag sinabi natin physical death, ang physical death po is a separation of the spirit from the body. Ibig sabihin, yung ating spirito ay aalis sa ating katawan. At itong katawan na ito ay hihimlay at wala na pong function, wala nang saysay. Pero ang spirito natin ay pupunta sa kung saan, doon sa nakalaan. Amen po. So ito po yung buhay po natin, lagi nating tandaan. Hindi lang po tayo nabubuhay sa mundo by flesh. Sabi nga we are a triune being. Triune being because binubuo po tayo ng ating katawan, ng flesh natin, yung spirit and soul. So lagi nating tandaan. Kaya dapat maunawaan natin na hindi lang po gusto ng katawan
ang nasusunod. Yung mga gusto natin. Na tunay nga pong hindi po ito nakatutulong para makarating tayo sa ating paroonan. Alalahanin natin na meron tayong ibang po, yung ibang parte ng katawan, or ibang bahagi ng ating katawan, or aspeto ng katawan na tinatawag na pure spiritual being. Na darating ang panahon sa ating pagpanaw, dito po natin makikita kung gaano kalakas yung ating spiritual na makapagdadala sa atin sa lugar kung saan tayo dapat naparoroon. Amen po. Sabi nga, ang kamatayan daw po is a life greatest mystery. Life greatest mystery, bakit po? Wala po kasi tayong katiyakan. Pagpapaalala na wala sino man na nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Amen po. Misteryo po, kaya yung iba natatakot. Natatakot pong mamatay, hindi nila alam kung kailan. Hindi nila, lagi nating tandaan, sabi nga huwag mong ipagmalaki na ikaw ay malakas. Huwag mong ipagmalaki na ikaw ay malusog. Marami pong malulusog, di po ba? Kakikita-kita lang natin kanina, pero nabalitaan natin, pag alis lang natin, eto, nawala na, kinuha na ng Panginoon. Amen po? So, mysterious daw po ang tinatawag na kamatayan, na hindi natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Panginoon. Pero sa mga tunay na nakakaalam at nakakaunawa, ito po yung mga tapat ng Kristyano, sabi nga po, naniniwala sila at nalalaman nila na ang kamatayan, sabi nga po, ay ang kamatayan ay umpisa pa lang ng kanilang magandang buhay. Amen po? Kaya marami po, sabi nga, to live is Christ and to die is gain. So sabi po ni Paul yun, na pagpapaalala para sa kanya, pakinabang ang kamatayan. Kasi matatapos na yung hirap niya dito sa mundo para po sa isang nakakaunawa patungkol sa kamatayan. Pero doon sa mga taong hindi nauunawaan ang kamatayan, natatakot po silang mamatay. Bakit po? Kasi hindi nila nauunawaan. Hindi nila nalalaman kung saan po talaga ang patungo. Lagi nating tandaan, dalawa lang po ang patutunguhan. Di po ba? Wala pong gitna, wala pong middle ground na sinatawag. So dalawa lang po na dapat na maunawaan po natin. Either in heaven at sa hell. Sa heaven po ay ang mga taong nagtitiwala at nagmamahal sa Panginoon. Sa hell po, alam naman po natin, yung mga taong nagtitiwala sa kanilang sarili at hindi naniniwala sa Panginoon. Pero, lagi nating tandaan, lahat tayo, mahal tayo ng Panginoon. Bakit po? Lahat po tayo makasalanan. Wala pong matuwid, wala kahit isa po sa atin ang katotohanan. Pero, ang Diyos po ay namatay at nabuhay para sa atin. Tinubos po tayo ng kanyang dugo. At sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng kapatawaran. At hindi lang po kapatawaran, ino-offer niya rin po yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Amen po. Na kung tayo po'y maniniwala sa tunay na Diyos na nagbibigay ng buhay, makakanasan natin yung tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggang na nakalaan para po sa bawat isa po sa atin. Pangalawa po, ang kamatayan daw po ay that is inevitable. Inevitable po, ibig sabihin hindi po natin matatakasan. So hindi po natin maiiwasan. Lagi natin tandaan, no one can avoid death. Wala pong makakatakas kahit saan ka man, kahit saan ka mang lugar, sa safe place. Always remember that there's no safe place in this world. Wala pong ligtas na lugar sa mundong ito. Kahit pumunta ka pa sa pinakatuktok, sa pinakailalim, kapag tumating ng pagkakataon na ito na, yung takdang panahon na kukunin na ng Panginoon at babawiin na ng Panginoon, yung binigay niyang buhay, hindi pinahiram niyang buhay, magagawa ng Panginoon yun. Lagi nating tandaan, bakit po? Hindi naman sa atin ang hininga na meron tayo. Hindi naman sa atin nagmula ang buhay na meron tayo. Paalala lang po yan. Kaya kahit anong gawin natin, wala po tayo. Wala po tayong magagawa
kapag dumating na ang pagkakataon na binawi na ng tunay na nagmamay-ari yung ating buhay. Katulad na lang po na isang illustration, na isang lalaki po na aalis, pupunta sa malayong lugar. Meron siyang pinakamamahal na isang bonsai, isang maliit na halaman. Hindi niya alam kung kanino niya ibibigay, pero ipinagkatiwala niya sa isang matalik niyang kaibigan. Dumating yung mahabang panahon na pamahal, na sa kanya, yung bonsai na yon, yung halaman na yon. At hindi niya inisip na mababawi pa sa kanya yon. Hindi niya inisip na kukunin sa kanya yon. At makababalik pa yung may-ari ng bonsai na yon. Pero dumating pa yung pagkakataon sa hindi niya inaasahan, bumalik yung may-ari at kinuha na. Wala po siyang magagawa. Bakit po? Kasi hindi naman sa kanya yon. Katulad din po na sinasabi ko po sa bawat isa po sa atin, ang buhay na meron tayo, ang lakas na meron tayo ay hindi po sa atin. Ito po yung pagmamay-ari ng Panginoon. That anytime na kukunin niya, kaya niyang kunin. Amen po? Kaya nga dumating po yung pandemic, hindi ko po makalimutan. Nagkaroon po kami ng COVID. At doon time, yung week na yon, yung month na yon, o yung week na yon, marami po kaming kasabayan na talagang naka-COVID. Marami pong namatay. At hindi ko po talagang ililihim na marami po. Isa po na nakasabay po namin ay isang mayaman na kaya bumili ng hospital. Pero hindi niya nagawang bumili ng hospital, hindi niya na kaya, na kahit kaya niyang gawin at bilhin ng lahat, hindi niya naiwasan o hindi niya napigilan ng tinatawag na kamatayan. Namatay po siya during the time. Wala po siyang magawa dahil hindi naman sa kanya ang kanyang buhay at hindi kayang bilhin ng anumang pong bagay ang ating mga buhay. Lagi niyo pong tandaan niyan. Lagi po nating tandaan yan. Lagay natin sa ating mga puso. Wala pong ibang nagmamay-ari ng ating buhay kundi ang Panginoon. Sabi po, ang death daw sa transition. Transition po, life holds many changes but nothing compares to change from physical to spiritual. There will be a marvelous transition for the faithful child of God. Transition po, na mula sa atin po, sabi nga po, tayo po, tandaan po natin, sabi kanina, there is a physical death. Matay po tayo katulad kay Sister Norma. Pero meron tinatawag na spiritual death. Ang spiritual death po ay isang klaseng pagkamatay dahil po sa bunga ng kasalanan. Tayo pong lahat dati po spiritually patay po tayo dahil puno-puno po tayo ng kasalanan. Ngunit sabi nga ang death daw po is a transition. Ibig sabihin, tayo po mula po sa kamatayan. Spiritual. Nagkaroon ng tinatawag po ng transition. Nagkaroon po muli tayo ng buhay na walang hanggan dahil po kay Kristo. Kay Kristo na namatay at nabuhay po para sa atin. So lagi natin tandaan yan. It can be. So lahat po tayo ay nagkaroon ng kasalanan, ngunit dahil po sa biyaya tabag ng Panginoon, dahil po sa kamatayan ay dinulot ng Panginoon, dahil po sa pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, napalaya po tayo sa kamatayang spiritual. At dahil naniwala tayo na si Kristo po ay magbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa atin, nandoon ang tinatawag na naligtas po tayo sa kamatayang spiritual at nagkaroon po tayo ng buhay spiritual na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen po? Isa pa po, ang death daw po is equalizer. Equalizer po. Bakit equalizer? Wala pong mayaman, wala pong mahirap, wala pong matanda, wala pong bata, wala pong famous, wala pong disikat, lahat mamamatay. Kaya kung pupunta tayo sa sementeryo, ano pong mapapansin nyo? Yung sizes po, di po ba? Makikita po natin na iba-iba. Kasi talagang, ang kamatayan po ay magaganap sa mga tao, bata at matanda, mayaman at mahirap. Lagi nating tandaan yan. Ito po yung nais na ilagay sa puso natin.
ng ating Panginoon. Ngunit lagi nating tandaan, to those people na naniniwala sa ating Panginoong Yesus, ang kamatayan daw ay isang pagpapala. Amen po? Ang kamatayan daw ay isang pagpapala. Kaya nga makikita po natin na talagang ibig sabihin, tayo pong lahat, kapag naniwala tayo, sabi nga ito ang pag namatay po tayo, alam natin na matatapos na yung paghihirap. Matatapos na ang lahat ng bagay. Matatapos na. Sabi nga papawiin o papahiran ng Panginoon ang luwa ng bawat isa. At lalagyan ng kagalakan ang puso ng bawat isa po sa atin. Sa pagpapaalala mga kapatid, na ang kamatayan ay hindi lang po simpleng pangyayari sa buhay natin. Na dapat po nating, sabi nga po, dapat po natin na paghandaan. Paghandaan, kasi lagi nating tandaan, pag umalis po tayo dito, namatay po tayo physical, dalawa lang po yung ating patutunguhan. Pag hindi natin naunawaan patungkol sa kamatayan, mamamatay tayo, pupunta tayo sa kung saan, at hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Amen po. Pero kapag ikaw ay tunay na nakakaunawa about the death, alam mo, ando doon yung kagalakan mo. Aalis ako sa lugar na ito, pero tutungo ako at babalik ako kung saan ako nagmula. Saan po ba tayo nagmula? Saan po ba tayo nagmula? Sa Panginoon. Di po ba kung titignan po natin mula sa Genesis chapter 10 or chapter 3, na ang baang tao po ay mula sa alabok. Lahat tayo po ay mula sa alabok na hinugisan ng Panginoon. Pagkatapos niya pong hinugisan, ano pong nangyari? Minold niya. Nung kasunod po nun ay binigyan niya ng hininga. Hiningahan niya. At pagpapaalala na ang hininga na meron sa atin ay nagmula sa Panginoon. Kaya makikita po natin, ang sabi po doon, sa Book of Genesis, sa alabok ka nagmula, babalik ka sa alabok. Pagpapaalala, sana po, hindi lang po yung literal na alabok. Nagmula tayo sa Panginoon, sana magbabalik tayo, patutungo tayo sa lugar na kung saan tayo nagmula. Yan po ay sa bisig ng Panginoon. Amen po. So ang tanong, paano po ba tayo muling makakapanumbalik sa Panginoon? Simple lang po. Napakasimple lang po. Ang number one, aminin lang po natin na tayo yung mga makasalanan. Tayo'y nagkasala. Pagkatapos po nating aminin na tayo'y nagkasala, hingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. At paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon, maniwala tayo na mahal tayo ng Panginoon at siya ay namatay at nabuhay para sa atin. Ganun lang po. At ang kasunod po nun ay tanggapin natin siya. Tanggapin po natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. At lagi natin tandaan, ang kaligtasan ay available sa bawat isang lumalapit sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, wala pong lumapit sa Diyos na kanyang itinaboy. Ibig sabihin, anuman klaseng tao ay iniisip mo para sa'yo, hindi tinitignan ng Diyos yun. Ang lagi niyang tinitignan, galing sa Kanya at nilikha Kanyang kawangis niya. Amen po? Kaya wala pong tinataboy ang Panginoon. Lahat na lumalapit sa Diyos ay Kanyang tinatanggap. Kaya po, ang simple lang po para makanasan natin ang buhay na walang hanggan. At kung mawala man tayo dito sa mundong ito, babalik tayo sa Lord, tanggapin lang po natin muli ang ating Diyos bilang tagapagligtas ng ating buhay. At naniniwala po ako, ang Diyos po ay tapat at banal na kung paano niya na ipinaramdam sa atin na gayon na lang yung pag-ibig niya. Patuloy at patuloy na makakanasan natin
ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya, ang paglisan po at pagkamatay po ni Sister Norma ay isa lang pong pangyayari na alam kong magbubukas sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi ko po makalimutan nung namatay po yung tatay ko. Ako lang po yung born again. Pero meron po akong panganay na kapatid na lalaki. At sabi niya gano'n, nung time na nakarinig po siya ng mensahe, at medyo matagal niya na po siyang nakakarinig ng message. Pero after po nang marinig niya yung message, patungkol po sa kamatayan, nandun po na inasam niya na maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. At nakakatuwa, sabi ko nga after po ng aming pagsasama, nakita muli kami, nakita ko at nabalitaan ko na itong kapatid ko ay isa na pong born again. And during that time, ginagamit na po siya ng Panginoon. Panganay ko pong kapatid. And I thank God for everything. Lagi nating tandaan, ang pangako ng Panginoon, isa man ang kumilala sa Kanya, 10 ng Kanyang mga mahal sa buhay maliligtas. Amen po? Meron mang mamatay, pero alam ko po, sa kamatayan ay merong muling sisibol. Amen po? At naniniwala po ako na ang pangyayaring ito ay magdudulot ng kagalakan sa puso ng mga tao na nagmamahal po kay Sister Norma. Dahil hindi man natin naiintindihan ang lahat ng pangyayari, ngunit sa puso po ng tunay na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal kay Sister Norma, ilalagay ng Panginoon ang kapayapaan at kagalakan sa puso ng bawat isa. Kaya po sa oras na ito, patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon at mamaya pananalangin po natin ang buong Bruno family na alam natin sa umbisa pa lang, alam na ng Panginoon ang mga pangyayaring ito. Nakatakda na po ang mga pangyayaring ito at mga susunod na pangyayari sa kanilang buhay. Ngunit lagi nating tandaan, whatever happened, God is in control of everything. God is in control of everything. Kontrolado po ng Panginoon ang lahat ng bagay. At sa bawat pagkakataon, bawat pagsubok na nakakanasan, ang pangako ng Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan. Amen po. Kaya sa maikling pong exhortation na ito, I hope na naintindihan po natin ang tunay po ng kahulugan ng kamatayan. Nang buhay po natin ay isa lamang hiram sa Panginoon. Ngunit, patuloy po natin na ibalik sa nagmamay-ari at ipasakop ang ating mga buhay upang tunay na maranasan natin ang kaligtasan na bigay at laan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen po? Handa na po ba tayong manalangin at dumulog sa Panginoon? Ako po'y naniniwala na kanina pa lang kumikilos po ang banal na Espiritu and the conviction of the Holy Spirit is moving. The conviction of the Holy Spirit is with us today. Kaya po sa oras pong ito, tuon po tayo sa ating Panginoon. Lumapit po tayo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. I give you praise and the honor. Thank you, Lord. Awit po na po tayo ng isang awit, tapos po tayo po yung mananala. Hallelujah. We give you praise. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ang aking buhay. Ikaw at ako. Tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat. Ngunit
nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kung di ako ibig, kung di ako bigyang halaga, ang buhay ko handog, ang buhay ko'y nasa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Hallelujah. Oh, we give you praise and we honor you. We thank you for everything, O God. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa iyo po lamang namin ilalaan ang aming buhay. Kung saan ito nagmula, O God. Salamat sa pagpapaalala ng aming buhay ay Ham lamang. At walang ibang nagmamay-aki kung di kayo aming Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang dalangin ko'y patuloy kang kumilos, O God. Sa bawat babae at nakarinig, bawat babae at lalaki na nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon. At tunay, nabigyan mo sila ng pagkakataon na makanasan ng iyong kapangyarihan sa oras pong ito. We ask for your Holy Spirit to dwell in our midst today, O God, in the name of Jesus. As we draw near to you, Lord, hayaan mo, Panginoon, na makanasan din po namin ang kapangyarihan mo, God. Lord, you've said in your word that draw near to you and I will draw near to me. Draw near to you and you will draw near to us, O God. At marami pong salamat, Panginoon, sa oras pong ito. Hayaan mo, Panginoon, na pakinggan mo ang tinig ng iyong mga anak. Patuloy, Panginoon, na sa oras na ito ay tatanggapin ka ng bawat isa bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang mga buhay, O God. At naniniwala po ako na ito ang araw, O God. Ito ang araw ng kaligtasan. This is the day of salvation, O God. Amen. Tomorrow may be too late, O God. Yes, Lord. Kaya Lord, thank you for the salvation for all the Bruno family, O God. Amen, Lord. Thank you for the salvation, O God, ng bawat tao na nakakakinig ng mensaheng ito, O God. Amen. At salamat, Panginoon, sapagkat tumutugon ka sa inaingat na inyang yung mga anak sa oras na ito. Kaya Lord, kami tutugon, kami lalapit sa iyo. Kami mananalangin sa iyo. Pwede po bang sumunod po tayo sa panalangin at sabihin natin, Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, maraming salamat maraming salamat sa iyong mensahe sa iyong mensahe na nagpapaalala sa amin na nagpapaalala sa amin patungkol sa kamatayan patungkol sa at kamatayan sa buhay at sa buhay. na hiram lamang para na galing sa iyo. Nahirap na para magaling sa iyo. Kaya Lord, Kaya Lord, kami po yung humingi ng tawad. kami po yung hindi na tawad. Masyado Masyado po namin minakalang buhay na ito Masyado po namin minahal at hindi namin naalala at hindi ko namin naalala na ang buhay na ito na ang buhay na ang pagmamayari mo, Panginoon. ang pagbabayaran mo, Panginoon, At tinanais mo at tinanais mo na sa takdang panahon at sa takdang na panahon ang buhay ito'y bumalik sa iyo. at ang buhay na tayo bumalik sa iyo. Kaya Lord, humihingi po kami ng tawad. Kaya Lord, humingi mo kami ng tawad. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa mga Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo po kami sa aming pagkakamali. Patawarin mo po kami sa aming sala, sinadya man o hindi sinasadya. Sabi sana sila dyan, Lord, Mga kasalanan, noon pa mula sa aming pagkabata. wala sa aming pagkabata. Patuloy po namin isinusuko ang lahat ng ito Patuloy po namin sinusuko ang lahat ng ito. at hinihingi ng tawad. At hinihingi ng tawad. At marami pong salamat. At marami po salamat. Ikaw ang Diyos Ikaw, Diyos, na tapat at banal. na tapat at banal. Na handa po kaming patawarin sa oras na ito. Handa po kami patawarin sa oras na ito. At ikaw lamang Ito lang ang tunay na makapagbibigay at tunay na pagbibigay ng buhay ng buhay
na walang hanggan, O God. ang buhay na wala hanggan. Kaya tinatanggap po namin kayo, Jesus, Kaya tinatanggap po namin kayo, Jesus. bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Bilang Diyos na kapagligtas ng At sa amin. oras na ito, At sa oras na ito, pumasok po kayo sa aming puso. pumasok po kayo sa aming puso. Panahanan niyo po kami. Panahanan po kami. Kontrolin niyo po kami. Kontrolin niyo po kami. At sa oras na ito, At sa oras na ito, idinideklara po namin idinideklara po na ikaw ang Panginoon ng aming buhay. na ikaw, Panginoon ng aming buhay. Maghari kayo Maghari kayo sa aming mga buhay sa sa oras na aming ito. buhay, sa oras na ito. At marami pong salamat At marami po salamat. dahil ikaw ang nagbibigay ng kaligtasan. Dahil ikaw ang nagbibigay ng kaligtasan. Kaya Panginoon, Kaya Panginoon, isulat mo ang aking pangalan isulat mo ang aking sa pangalan aklat ng buhay sa aklat ng buhay. at patuloy kong makakanasan At patuloy kong ang mararanasan buhay na walang hanggan ang buhay na wala na hanggan. inilaan mo para sa akin. Kailangan mo para sa akin. Marami pong salamat Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalangin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na hinigit na nakakaalam ng motibo ng aming mga puso. Naniniwala po kami na ang sino man pong lumapit sa inyo, O God, Lord, ng buong puso tinanggap ka, ay tunay mong bibigyan ng kaligtasan, O God. Kaya ikaw, O Diyos, ang patuloy po naming pinagkakatiwalaan. At simula sa araw na ito, O God, naniniwala po kaming kukupkupin mo, Panginoon. Iingatan mo, Panginoon, ang bawat nakarinig, O God, ng iyong mensahe. And you will bless them indeed, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And thank you, Lord, for the salvation and deliverance. Thank you, Lord, for your love, O God. Thank you, Lord, for your mercy and grace, O God. Marami pong salamat. And right now, Lord, mananalangin po kami sa buong Bono family. Kaya tinatawagan po namin yung asawa po ni Sister Norma at kanyang mga anak. Tara kayo. So panalangin lang po natin. Hayaan po natin ang comfort ng Panginoon ay maranasan po nila. Sige po. Dito po kayo tayo. Dito. Praise the Lord. So ngayon pong oras na ito, naniniwala po ako na ang Diyos ang patuloy na kumot-kontrol sa buhay po niyo. Bagamat ito po yung huling gabi na makakasama niyo po at makikita niyo po, Sister Norma. Pero lagi niyong tandaan, tapos na yung pag-ihirap ni Sister Norma. Siya na po ay nasa piling ng Panginoon. Magiging kagalakan po natin na siya po ay wala na pong iniinda. Wala na pong problema. Ang kagalakan na lang po natin, siya po ay kumilala sa Panginoon. At alam natin na siya na po ay nasa piling ng Diyos. Kinakalinga ng Panginoon.